Pero syempre, bago po tayo dumako dyan sa mga mainit na issue sa ating question of the day, eto muna, dito muna po tayo sa ating food for the soul and food for the spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong araw po ng Wednesday ay tungkol po sa isang bulok na mansanas. May isang magsasaka na hinahangaan ng marami dahil sa husay niya sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno ng mansanas. Madalas kapag anihan ay makikita mo ang pagiging proud ng magsasaka na ito dahil hitik na hitik sa bunga ang kanyang mga mansanas. Isang umaga, habang naglalakad siya kasama ang kanyang aso, napansin niyang may kakaiba sa isa sa kanyang mga puno. May isang bulok na mansanas sa isa sa mga tanim niyang puno. Napaisip ang magsasaka, kung kakalat ang bulok na mansanas na yan sa iba, baka masira ang buong ani ko. Kailangan kong gumawa ng paraan. Agad namang pumunta sa kamalig ang magsasaka at kumuha ng mahabang patpat. Gamit ito, matatanggal ko ang bulok na mansanas, sabi po ng magsasaka. Bumalik siya sa puno at sinungkit-sungkit ang bulok na mansanas. Ngunit hindi niya ito maabot. At sa kakapilit, may ilang magagandang mansanas ang natamaan at nahulog sa lupa. Hindi ito uubra, sabi po ng magsasaka. Kailangan ko ng mas magandang idea. Bumalik siya sa kamalig at kinuha naman ang tirador. Tatargetin ko na lang. Kapag tinamaan ko, matatanggal din yan. Ngunit, hindi maganda ang kanyang pag-asinta. Sa halip na ang bulok na mansanas, iba ang natatamaan at maraming magagandang mansanas ang nahuhulog sa lupa. Kailangan ko ng mas epektibong paraan, sabi ng magsasaka. Sa pagkakataong ito, naisip po ng magsasaka na yugyugin ang puno dahil paniguradong mahuhulog yung bulok na mansanas. Ngunit kahit anong yugyug niya, hindi pa rin nahulog ang bulok na mansanas. At sa halip, mas marami pang magagandang mansanas ang nalaglag. Lumipas ang ilang araw at tila naging obsession na ng magsasaka yung bulok na mansanas na iyon. Hanggang sa naisip niya ang sa tingin niya ay pinakamabisang solusyon. Ang putulin ang sanga gamit ang chainsaw. Kung hindi ko siya maabot, tatanggalin ko na lang ang buong sanga, sabi ng magsasaka. Dangakmang puputulin na niya ang sanga, doon lang po napansin ng magsasaka na lahat ng magagandang mansanas ay nahulog na at nabulok na sa lupa. Sa sobrang pagtutok niya sa isang bulok na mansanas, hindi na niya napansin ang magaganda at hinog ng mansanas na dati ipinagmamalaki niya. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa ating kwento ngayong umaga? Maraming magagandang bagay na nangyayari po sa ating buhay, mga kanyusik. Kaya huwag po nating ituon ang ating pansin sa mga negatibong bagay. Madalas kasi tulad po ng magsasaka, masyado po tayong nakatuon sa mga negatibong bagay na nangyayari po sa atin. Hanggang sa hindi na natin napapansin ang mga magagandang bagay po na nasa paligid po natin. Sa sobrang pagtugon sa isang negatibo, minsan tayo na mismo ang sumisira sa dapat sana'y tahimik, kalmado at masaya po nating pamumuhay at pag-iisip. Binibigyan natin ng dagdag stress ang ating mga sarili.
Huwag po tayong masyadong mag-focus sa mga bagay na hindi naman po natin kayang kontrolin. Let go of the things that you cannot control. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay bitawan at hayaan. Kasi habang hinahabol po natin yung isang bulok na mansanas, baka naisasantabi na po natin ang iba pang magagandang bagay sa ating buhay. At ang masaklap pa, baka maging ang mga ito ay mawala rin sa atin. Sabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 8, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, think about such things. Mas piliin po nating magpasalamat, tumuon sa mabubuti at magagandang bagay mga kanyusik. At ipaubaya po natin sa Diyos ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Miyerkules.